J, nagbabalik. At TikTok, sa TikTok. Topic natin, anxiety. Paano ba mawawala ang anxiety? So marami tayong nakikita mga pasyente sa clinic, may anxiety. So pupunta yan sa clinic, maraming nararamdaman. Magmula sa dulo ng buhok hanggang sa dulo ng kuko sa paa, may nararamdaman ang ating pasyente. So pagka ganyan kadami yung kanyang manifestation, Dok, para pong merong masakit sa ulo ko at parang doon sa buhok ko, parang may nararamdaman akong tumutusok. And then meron din po hanggang dito sa dibdib ko, and then sumasakit ang tiyan ko. Ngayon po, yung aking muscle doon ay namamanhid. Yung mga daliri ko sa paa namamanhid. So mula ulo hanggang paa, may nararamdaman. So pagka ganyan siguro meron kang anxiety. Yun sinasabi natin sa pasyente. So kinakausap natin yung patient. No? Pinapalabas natin yung kanyang mga nararamdaman, yung kanyang mga iniisip. In that way, malalaman natin kung meron ba talaga siyang medical condition, may sakit ba talaga siyang medical, o baka naman manifestation lang nung kanyang nasa isip o anxiety. So maraming manifestation ng anxiety. Isa ka na ba dyan sa mga medyo guilty na may anxiety disorder? So meron tayong mga patient na iba-iba ang manifestations. Merong narapang huminga, merong sumasakit ng dibdib, meron naman nagpapalpitate, kumakabog ang dibdib. Diba? Meron naman yung parang pinagpapawisan ng malamig. O kaya, napakasakit ng mga balikat, pati dito, napakatitigas ng mga muscles. So, maraming manifestation. Meron naman sakit ng tiyan, o kaya nagsusuka. Pero yung iba, ang manifestation is behavioral. So, meron tayong mga pasyente, di ba, na ayaw kong pumunta sa isang lugar na yan kasi may stress ako. Iniiwasan kong pumunta sa party. Christmas party, di ba? Pasko, Christmas, December na. Hindi ako pupunta ng party kasi parang makikita ko yung tao na yun. Kaya andun yung boss natin sa party. So pag nandun yun, ako, manggagalit ako sa galit. At kakabog na ang dibdib ko. So may mga ganyang klase, behavioral ang manifestation. So paano ba natin maaagapan o paano ang gagawin natin para mabawasan yung anxiety ninyo? Okay? Meron akong i-recommend. Ito ang 3-3-3 rule. Okay? So, malinaw ba yun? So, parang ngayon ko lang yata narinig yan. Yung 3-3-3 rule. So, ano ba ang 3-3-3 rule? So, kapag anxiety ka na, may anxiety ka na, anxious ka na, kung ano na mga nararamdaman mo, so, gawin mo na yung 3-3-3 rule. Okay? Effective ba yan? Pwede. So, anong gagawin ninyo? So, 3 muna. Yung unang 3, maghanap kayo ng bagay sa paligid ninyo. 3 bagay na nakikita ninyo. Okay? 3 things that you see around you. Okay? So, tingin ka, pwede ba yung dahon? Nung yuka na yan? O yung upuan na ito? Itong unan? Diba? Hanap kayo ng 3 bagay na nakikita ninyo sa paligid niyo. Then, tingnan niyo siya, i-describe ninyo. Okay? So, for example, nakikita ko itong una na to, square siya. Diba? Yung nakikita lang ninyo. So, kung may malayo, halimbawa, so square yung unan, kulay pula, kulay green, at yung tahi niya, kulay pula din yung tahing ginamit. And, ito yung mga characteristics na nakikita ko. Pwede rin yung puno. So, bintana ninyo, tingnan nyo yung puno. So, yung puno na yan ay puno ng mangga. Aba, may mga bulaklak at may mga bunga pa. Meron pa yata isa na parang malapit ng mahinog. And may asong tumatawid. So, yung aso na yan, kulay puti. Okay? Oh, meron ding jeep na parating. Naku, masasagasaan yung aso. 3 things na nakikita ninyo, then i-describe ninyo. Kahit hindi kayo nagsasalita, sa isip lang ninyo. Okay? And then, so yun yung unang 3. Next is
3 things that you hear. Okay? Yung napapakinggan ninyo, nadidinig. So, hanap kayo ng bagay sa paligid ninyo. So, yung tunog ng nilulutong ulam na adobo. So, parang may niluluto yan, naamoy mo eh. So, kumukulo. Yung mantika. So, tunog ng niluluto. Diba? Yung tahol ng aso kanina na tumatawid. Narinig niyo yung tahol. Diba? Ano ba yung tahol niya? Matinig yung tahol ng aso. And ano pa yung narinig niyo? Yung tambutso ng jeep na parating. Ako, ayan na. So, nadidinig ninyo yan. So, 3 things na naririnig ninyo. So, i-organize ninyo yung thoughts nyo. Yung nakikita ninyo, take your time, ilang minuto. Yung nadidinig ninyo, 3 bagay din. And then, take your time, i-describe ninyo kung anong klase. And then, 3 things that you can move or feel. Okay? So, ano-ano ba yun? Pwedeng parte ng katawan mo. Okay? 3 things that you can move. So, pwedeng yung braso ninyo. Ganun-ganun mo. Okay? Yan. Ba? Parang lumalaki yung muscle ko Diba? O pwedeng abs nyo. No? Pwede rin yung abs. Kung may abs kayo, o pwedeng ab lang. So, parang, parang lapit na to Lapit na yung ab ko No? Maging abs. So, mag-move kayo ng 3 bagay sa katawan ninyo. Or, pwede naman yung nahahawakan ninyo, yung texture niya. For example, nahawakan nyo ito. Magaspang yung unan. Magaspang. And yung stitching niya. So, something that you can move. Pwede pala itong ipaikot-ikot. So, something na pwede nyong igalaw, i-move nyo, pwedeng parte ng katawan ninyo. So, yun yung 3-3-3. 3 bagay na nakikita, 3 bagay na nadidinig, at 3 bagay na pwede nyong igalaw. Okay? In that way, you give time to process and mawawala yung anxiety ninyo. So, ang tawag yan, grounding technique and mindfulness. So, pag ginawa ninyo ito, hindi siya magastos, di ba? 3-3-3 lang. Okay? Yung nakikita lang ninyo. Pag ginawa nyo ito, mababawasan ang anxiety ninyo. Okay? So, ano nangyari sa asong tumatawid? Okay? So, I hope malinaw lahat. Everything is clear. Kung may tanong medical, tanong ng bayan, what to do? Dr. J.